Itinuturing na salamin ng kasaysayan ng matatandang simbahan sa bansa. Kaya isang Heritage Task Force ang binuo para suriin ang mga simbahang napinsala ng lindol. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Kita sa mga larawang ito ng grupong Project Kisame ang ganda ng Señora de la Luz o Our Lady of Light Parish Church sa Loon, Bohol. Kabigha-bighani ang mga anghel at iba't ibang tagpo sa Biblia sa Kisame ng simbahan. Ang mga larawang ito mula sa binuong Project Kisame ni Heritage Documentation Specialist Joel Aldor. Proyekto naglalayong pahalagahan ang mga nagagandahang kisame ng mga matatandang simbahan sa bansa. 160 taon na ang tanda ng simbahan na gawa sa coral stones. Sa isang iglap, halos mapulbos ito sa lakas ng 7.2 magnitude na lindol. Ito na ang itsura ng simbahan, parang bundok na lang na mga semento at bato. Hinahangaan rin ang painting ng Last Supper sa simbahan na ginawa ng Cebuanong si Raimundo Francia sa Immaculada Concepcion Parish Church sa Baclayon. Ngayon matatagalan na bago muling masisilayan ng publiko ang ganda ng simbahan. Bumigay din kasi ang harapang bahagi nito. Isa pa naman ang Immaculada Concepcion Parish Church sa pinakadinarayo ng mga turista sa probinsya. Batid ni Aldor, malaking kawalan hindi lang sa probinsya ang pagkasira ng mga simbahan. Napakasakit para sa akin na makita ang ganitong kalagayan ng mga simbahan natin. The ceiling paintings are integral to the overall architectural and historical and ecclesiastical value of a church. Ngayong linggo nakatakdang pumunta sa Cebu at Bohol ang Heritage Task Force na binuo ng National Commission for Culture and the Arts. Ayon kay Aldor na miyembro nito, maring abuti ng ilang taon bago maitayong muli ang mga simbahan. The first part of any restoration is a complete documentation. It's going to be a concerted effort para maibalik to its very authentic structure. Sana raw matuto ang mga Pilipino na pahalagahan ang mga estruktura sa bansa, partikular ang mga simbahan. Higit sa turismo, sinasalamin ng mga simbahan ang kasaysayan, relihiyon at kultura ng mga Pilipino. Victoria Tulad, GMA News.